atensyon para sa ating mga SSS pensioners dito sa Pilipinas at maging sa buong mundo na nag-aabang kung kailan nga ba maibigay o maidagdag ang second tranche ng 1,000 pesos para sa kanilang karagdagang pensyon. Meron na pong update ang issue na yan mga ka-vlogs. Panoorin lamang po natin hanggang sa dulo ang video na to. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Saan ka mang dako sa mundo? Welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito and nice mo mga informative content na andito po sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos nyo mapanood ang video na to. And update na nga po tayo regarding dito sa inaabagan at inaantay na second tranche na 1,000 pesos na karagdagang pensyon nga para sa ating mga SSS pensioner dahil katatapos lang po noong November 7, 2023 ang ginanap na SSS Stakeholders Forum mga ka-vlogs na ginanap po sa Zamboanga City. Ayan po, may kasagutan po regarding sa katanungan na kailan nga ba maibibigay o maidagdag ang 1,000 pesos para sa second tranche na dagdag pension po ng ating mga SSS pensioners. Narito po ang kabuuhang video. Thank you so much. Magandang umaga po sa ating lahat. Buenos dias, salam, and particular to the PCO, Mr. Rolly Ledesma Makasait, sir. Ako po si Alvin Perez, taga-Bualan, dating kagawad, and now po staff sa barangay. My concern po, my question is, darang question to, yung isa po yung medyo mataas yung question to, hypothetical. Number one, I start ko. Being a senior citizen and a retiree from the SSS, I am now concerned. I would like to have that from your mouth, whoever will answer this. But I know we follow this up from the Googles and other social medias that the promise of 1,000 across the board given by the former President Rodrigo Roa Duterte. Is it now? I would like to have a word from you. The status of the 1,000 balance that he promised us as senior citizen and a retiree. Now that after the pandemic time, 3 years, we are moving on towards another elections time. Tapos na yung elections, and we have now the new president. And we can see that the SSS now is having a good collections, and I do believe that because we are no longer in pandemic, and more enterprise investments are coming, not only in the local but international investors are now in the Philippines. Now the SSS, can you give us an update on this 1,000? Because it was depending on the collections, I understand, sir. That is my first questions. I would like to hear from anybody, sir. Senior EVP Kapulong. Magandang umaga po. Ako po si Rizal Kapulong, under Government Group. And just to across the board pension increase that was granted in 2017, yan po ay nagkaroon ng malaking impact sa SSS. For the first time ata, naging mas malaki po yung binayad na benepisyo kaysa na kolekta ng SSS sa isang taon. At ang fund life po ng SSS nung time bago ibigay yon ay 2042. Nung binigay po yung 1,000 pension increase, nabawasan po ng 10 taon yung fund life ng SSS. From 2042, naging 2032 na lang po. Dahil ang halaga po noon, kada buwan, kung tama yung aking pagkakaalala, nung time na yun, mga 3 million po ang pensioners ng SSS.
So, kada isang buwan po, dagdag na 3 billion. Sa isang taon po, 36 billion. At kung tama rin po ang tanda ko, dahil po doon, nadagdagan po yung unfunded liabilities ng SSS by 1.5 trillion pesos. Ngayon po, dahil napaikli po yung fund life ng SSS ng 10 taon dahil doon po sa 1,000 from 2042 naging 2032 nga po at tumaas po ang unfunded liability ng SSS, nag-propose po ang SSS ng increases in the contribution rate because in our computation po in the actuarial department, for every 1,000 increase in pension that will be granted across the board to all existing and future pensioners, we must increase the contribution rate by 3%. Okay? Yung logic naman po nun, syempre po pag nagdagdag kayo ng benefit, dapat meron pong panggagalingan. Saan po natin kukunin? So, dahil tapos na pong mag-contribute yung mga pensioner, kukunin po ngayon yun doon sa mga active employees. At during that time, ang kailangan pong increase ng contribution rate para tapatan yung pong dagdag na 1,000 ay 3%. Kaya po, noong 2019, pinasa po ang Republic Act 11199 at doon po naglagay ng increases in the contribution rate. Hindi lamang para sagutin po yung 1,000 pension increase, para na rin po sagutin yung dagdag ng maternity benefit. Kung maalala niyo po, nagkaroon po ng extended maternity benefit program. And at the same time, nag-introduce po ng bagong benefit, yung unemployment. So yung 1,000 increase po na ginawa noong 2017 plus yung dagdag ng maternity saka yung unemployment benefit, ang tinapat po namin doon sa batas, 4% increase in the contribution rate. Kaya po yung contribution rate ng SSS tumaas, okay, from 11% naging 12% po siya in 2019. In 2021, from 12% naging 13% po siya. This year po, from 13% naging 14% siya in 2023. Matatapos po yung pag-increase ng 4% in 2025 by 1% from 14 to 15%. So yun lamang po ang nagawa namin para matugunan yung naging impact noong first 1,000. So needless to say po, kung kailangan natin magbigay ng another 1,000, mangyayari po ulit yung nangyari dati. Madadagdagan po yung unfunded liability natin, siguro po nasa 3.5 trillion na yon by this time, i-clear din po ulit yung ating fund life. Alam niyo po, may tawag lang ho ako sa sorry po, na late po ako dahil may mga tawag ako. Ang tanong yata tungkol doon sa 1,000, alam niyo po, sabi ustedes, ¿entiende todo chabacano? Ha? Pronto lang el explanación. Bien difícil. Sabi to si Saldi po, magna cum laude na UP, bien bright kayo. At siguro with all the data y hablale ko to ustedes, buyong niya. True? So much information, you don't understand it. Doesn't register. Let me explain to you in simpler terms. Kaya ito Chabacano or Chabacano? Sabi ustedes, el de mio trabajo, un presidente, I have to assure the integrity of the SSS, the fund. El sende ustedes ka naman, siguro mga 800, 1 trillion pesos. Ese po, ta-esconde kami sempatamente para hindi kami itya ng todo-todo kosa-kosa investment na baka hindi pa man-earn para pwede kami pagka de ustedes pension. Claro? De ustedes ka. So saving de ustedes kami ta-agara. Okay? Sabi ustedes, tiene kami 3.2 million, 3,200,000 pensioners. Claro ka ustedes? Claro? Sabi to, hindi ko kuripot Pero uy ustedes, si dale yo 1,000 pesos increase. El gastos de mio is 3.2 billion na un mes. So 3.2 million times 1,000 is
3.2 billion. Klaro? 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 Naun mes. Naun mes. Naun anyo, 3.2 times 12 is roughly 38 billion or roughly 40 billion pesos. Klaro con ustedes? 40 billones el tapaga kami. Pero para con ustedes, 1,000 lang. Klaro ya con ustedes? Klaro? Klaro? Sabi ustedes, necesita pensa ka bonamente. Kay baka pwede ka bekaldale 3 años, 5 años lang. De 5 años, 200 billones el gasta el SSS. In 1 year, we pay 40 billion, correct? In 5 years, we pay 200 billion pesos. Kung poblanos, onde man kami saka, siyempre saka kami akal na esconde kami sen para ustedes pension. Tama? Por eso yo, as president, amo yung pensa. Kaya pag-aaralan ko talaga ng malalim yan. Siguro si ustedes tasinta as presidente, it doesn't work that way. We have to do the math. I hope you understand. Klaro yan ko ustedes. So, sa madaling salita po, sa madaling interpretation, hinggil po sa video na yon, ang kasagutan po ng SSS ay wala, no? Wala pa po, o hindi pa po pinapatupad, hindi pa binibigay ang 1,000 pesos na second tranche po, no, sa dagdag pension. So, wala pa po. Yun po yung direktang sagot ng SSS. So, sinabi din naman doon mga ka-vlogs na medyo mahihirapan talaga si SSS dahil nga po gagasta ng halos 40 billion pesos a year, no? A year kung ibibigay nga po ang dagdag na 1,000 pesos. Baka ma-bankrupt po si SSS, no? So medyo nahihirapan talaga si SSS ngayon, and pinag-aaralan pa nila kung paano po yan maipatupad. So wala na pong problema doon mga ka-vlogs. For me lang naman, my opinion is wala namang problema kung binabalansin ni SSS na ang mga pros and cons doon sa dagdag na 1,000 pesos. Pero 2017 pa kasi po nilagdaan at naging batas ang dagdag 1,000 pesos sa ilalim po ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no, ang dagdag pensyon. So ngayon magtatapos na po ang 2023. So by isang buwan na lang mga ka-vlogs ay mag 2024 na, and still, no, umaasa pa rin po ang ating mga SSS pensioners na maibigay na 1,000 pesos. So sana naman maibigay na po, no? Sana yung mga hindi naman ginagamit ng mga pondo ng ating mga opisyalis, mga hensya ng gobyerno, gaya ng mga confidential funds, mga ibang funds, mga ka-vlogs, mga budget na hindi naman nagamit, ay dito na ilaan, dito na ibigay sa karagdagan na 1,000 pesos para sa ating mga SSS pensioners, nang sa ganun ay mabuhayan naman ng loob ang ating mga pensioners, pagdagdag bili ng kanilang mga maintenance sa gamot, pagkain at iba pa mga ka-vlogs. So kasi matagal-tagal na po na hindi na-implement ang 1,000 pesos na ito. Sana naman ay maibigay na talaga mga ka-vlogs, no? And para hindi maging hindi maging batas lang siya na walang ngipin mga ka-vlogs. So dapat lagyan ng ngipin yung 2017 na dagdag 1,000 pesos sa ating mga SSS pensioners. Kayo mga ka-vlogs, ano ang masasabi niyo regarding dito, no, sa hindi pa nga pagbigay ng karagdagang 1,000 pesos na second tranche pension ng ating mga SSS pensioners? I-komento lamang sa comment section na nasa baba. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag mong kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Maaari mo rin i-like ang video nito mga ka-vlogs,
And you can follow me sa akong official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!